Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Medyo mahaba pa kasi yung panahon. 2028 pa. So kulang-kulang 2 taon pa bago tayo makapag-decide kung sino ba yung pipiliin natin. So ngayon mga kababayan, ito, may binabanggit ngayon dito si Yusek Ler Castro. Tandaan natin na, ito tandaan natin. Sabihin na nga natin no, na 98% na sinasabi po ni Yusek Ler Castro, meron pong basbas ng presidente yan. Tandaan natin yan ha. Ganun yan eh. So sabi dito no, Malacanang, Leni Robredo's eyes open to Marcos admin's effort gains. Well, kung ako tatanungin ninyo kasi napaka-unfair naman ako nagtanong. Pero kung ako tatanungin ninyo, tandaan natin na kung ano yung paniniwala ko dito no. Sabi ko nga, kahit sino, wag lang si Sara. Ayan na paniniwala natin eh. Kung kahit sino, wag lang si Sara. Ngayon, pagdating na po ng eleksyon, kung si Sara po ay number 1 pa rin sa survey, dun po talaga ako kakampi kung sino yung malakas niya makakalaban. For example, si Sara nag-number 1. Di doon ako sa number 2. Kahit sino pa yan. For example, si Sara nag-number 2, doon ako sa number 1. Kahit sino pa yan. Kahit si Leni pa yan, kahit si Tulfo pa yan, kahit si Risa Ontiveros pa yan, wag lang po DDS. No, wag lang DDS. Kahit sino, wag lang si Sara at DDS. At saka may saltik sa ulo. baka tumakbo na naman si si Eddie Hill. Buhay pa ba 'yon si Eddie Hill? Naalala niyo ba 'yon? So doon tayo. Para sa akin ganun ako, ganun lang ako. Kahit sino, wag lang DDS. Ngayon kung si Leni ba yan, okay lang sa akin. Kung si Leni ba yung number 1 o number 2, di kay Leni ako. Kung si Tulfo yan, di kay Tulfo ako. Pero, kung si Sara po may impeach, labo-labo tayong lahat. Labo-labo tayo. Oo. Kasi naisip ko na yun, alam niyo naisip ko na yun eh. Kunwari si Sara na impeach, sino kaya presidente kung sa 2028? Malamang kung sino na lang itataas si PBBM. Siguro ganun na lang siguro. Kung si Sara po may impeach, kung sino na lang po yung itataas na kami ni PBBM. Huwag lang si John Vic. Eddie Hill yung babayaran. Yun si Eddie Hill yun. Tama, di ba? Okay na yun, di ba? Huwag lang si John Vic. Baka kasi si John Vic itaas no? Ang hirap dyan. Okay, so ngayon mga babae nito. Okay. At least malinaw tayo Malinaw tayo. Ako, kunwari si Sara pag na-impeach, malakas ang loob ko, magigibo ako. Manalo matalo, gibo ako. Hindi seryoso mga kababayan nito Kung si Sara po may impeach, tapos tatakbo si Gibo, manalo matalo kay Gibo ako. So, tingnan natin. Tingnan nyo, di ba? Medyo magulo pa eh. Marami pang mangyayari kasi. Sobrang dami pang mangyayari. So, saka na tayo maliliwanagan dyan pag andyan na yan. So, sabi dito, no? Malacanang on Tuesday praised former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo for recognizing the aggressive efforts of the national government for its housing program despite being a contender of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. during the 2022 elections. Alam nyo, dito ako natuwa sa mga nakalaban ni PBBM Seriously, no? Tinan nyo si Isko. Si Isko ngayon talagang sobrang respeto kay kay PBBM ngayon. Alam nyo, dyan ako nagtataka tinan nyo Merong something talaga sa presidente natin na talagang hindi mo talaga dapat kagalitan Personally. Kasi yung away naman ni Sara at ni PBBM, politika yan Pero dito mga kababayan, dito natin makikita na merong personality si PBBM na talagang magugustuhan mo. For example, ito nga si Leni. Tandaan nyo 2022, nakipagbatuan tayo ng putik sa mga yan. Tawag ko nga dati dyan, kamusta mga Leni Robredo idiot supporters? Anong tawag ko dyan no? Kay Leni dati, no? Itong mga Leni Robredo idiot supporters na to. Ganun dati. Pero wala na, syempre, after ng election, tapos na yon, di ba? Pero nakakatawa dito, ang daming din sinabi ni Leni po kay PBBM. Alam ko yan, nandun ako Kasi kada banggit po ni Leni about po sa mga issue ng mga Marcos, nakaabang ako Bobo ka Leni, lugaw ka gano'n, no? Pero eventually, mga babae, ano nangyari? Ngayon, magkakampi na sila ng presidente. Di ba? Magkakampi na sila ng presidente ngayon. Si Leni, kita naman Si Pacquiao.
Si Pacquiao, mga kababayan, tropa sila ni PBBM ngayon. Grabe yun, di ba? Nung pumunta si Pacquiao first time sa Malacanang, nilapitan siya ni Presidente. Uy, sabi ni PBBM, uy, kagwanon pa, di ba? Tapos nagyakapan sila. Di ba? Hindi lang yan, si Isko. Si Isko, ang dami rin sinabi ni Isko dyan kay PBBM. Si Lacson, nakalimutan niyo ba si Lacson? Si Lacson, mga kababayan, well, hindi naman siya masyadong nagbanggit ng mga masasamang salita, pero kalaban siya sa politika. Pero eventually, naging parte po ng alyansa ng Bagong Pilipinas. So yan po ang tawag dyan, unifying president. Pati mga kakamping ka-unity na natin. Mga baliw lang po talaga yung hindi sasama sa unity. Well, sabihin na nga natin siguro, kamali siguro si PBBM sa pagpili ng vice presidente. Well, sabi ni Presidente Bongbong Marcos naman, noong mga panahon na yun, ayun ang dapat gawin. Well, intindihan ko naman kasi politika yan. Pero mga kababayan, nakita nyo nahiwalay po, ito yung maganda nahiwalay po natin yung bobo sa nag-iisip. Malinaw na basta DDS bobo yan, tanga yan. Hindi nag-iisip yan, kulto yan. DDS Ngayon tayo dito ngayon, mga pro-isko, mga isko kakampi na natin mga tropa natin ngayon yan. Mga Iskonian. O di ba, Iskonian, Leni Robredo supporter, di ba, Makaping Lacson. Nandito tayo ngayon, kakampi tayo ngayon. Well, meron tayong hindi pagkakasunduan, pero ako naniniwala ako na matured na tayo dahil sa politika na hindi na natin gagayahin tulad ng ginagawa ng mga DDS. Na pag hindi nakasagot, mga asar, pepersonalin ka, lalaitin ka. Sobrang babaw nun. Ayun ang pinakamababaw na na argumento. Meron kang issue nilalatag, lalaitin ka sa mukha. Well, yung mga Leni Robredo supporter, hindi ganun. O kasi nakakasama ko sila. Yung mga Isko supporter, mga pasaway lang yan, pero mahusay din naman yung mga yan. So, ganun lang natin dito O hindi ako rin, gusto ko rin si Isko. Si Isko gusto ko rin, sa totoo lang. Natanong ko nga ano ba, si Isko ba, itataas ba si Isko ba yung pipili ni PBBM? Mukhang malabo naman daw. Si Mocha Maka-Isko, hindi, ito kwento ko to si Mocha kasi, nagtatrabaho siya kay Isko ngayon. Pero, hindi pinapakialaman kasi ni Isko yung political side ni Mocha Hindi niya pinapakialaman Hindi talaga Kasi, naalala niyo one time, nung na-invite si Isko Moreno sa SMNI, pahiya yung mga banateros, di ba? Pahiya, di ba? Pahiya Sino ba nagtanong nun? Punta si Dada ata nagtanong nun na ikaw ba naniniwala ka ba na sa flood control ang mastermind si BBM? Sabi ni Isko, hindi. Yung mukha ni Banat Bay, oo. Oo na lang Hindi siya pumapabor oo. Hindi mukha kayong tanga. Alam niyo, dapat hindi nyo na inere yun Ang tanga-tanga nyo rin Okay, dapat hindi nyo ni-live. Mga bobo rin talaga. Okay, so ngayon ito na. Ayan, so ito yung sinasabi nga po ni Leni Robredo for recognizing the aggressive efforts of the national government for its housing program despite being contender of President Bongbong Marcos. Diba? In a press briefing, Palace Press Officer QC Claire Castro reacted to the recent interview of Robredo in which the Naga City Mayor commended the Marcos administration's flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino, 4PH. Sa mga gusto mag-apply mga kababayan ng 4PH, pumunta po kayo sa sa HUDDC ba yun, Dapat meron kayo pag-ibig. Oo. Para makakuha po ng bahay. Sobrang mura ng bahay na yan. Ito na naman tayo Gusto ko makain si Mocha. Ay, nako ba? Ako din Okay. So, alam ko ba? Ito yung video. Sige. Ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Tama nga, di ba? Kita niyo yan Sinong gumawa niyan? DDS. Sorry. DDS. Di ba? Ang dating nakatunggali
ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. O, di ba? Oh. So, tanong ni Lynn Mariano, no? Ba't wala kang ring? Wala rin siya Lynn Mariano. Oh. Sabi ni Lynn Mariano, no? Kung OFW ka takero, paano makaka-avail ng housing sa government? Una talaga, ang kailangan talaga may pag-ibig kayo. Kasi nag-apply ako diyan eh. Kasi gusto kong magkaroon ng nung condo sana, ng condo type na bahay. Ang kailangan may pag-ibig ka. Yung nga lang wala eh. Wala akong ganun. Yung asawa ko rin hindi na nakakapaghulog matagal na. So, para ang gawin mo dito, ma'am, maghulog ko ng pag-ibig mo ng 2 taon. Tapos punta kayong HUDC. Basta parang ganun. Oo. May mga requirements diyan. Oo. Okay, continue natin. Yung sinasabi ni Yusik Clear na crush ni Chris Ulo. Sige. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag at ang pagiging mapagkumbaba ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling ng DSWD dahil hindi madali ang pagsasakatuparan ng mithiin na Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng pabahay sa ating mga kababayan. Pero kinakaya niya. Ang dating katunggali ay nakikita ang sipag at dedikasyon ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete sa paglilingkod sa bayan. Nitong kamakailan lang ay magkasamang naglibot sa mga city sina DPWH Secretary Vince Dizon, Mayor Leni Robredo at ng Administrator Nani Almeda upang inspeksyonin ang ilang infrastructure projects sa bayan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang. Ito magandang example nito eh. Tingnan nyo kung gaano kagago itong mga DDS na to eh. Dati, ang hinahanap nila dati, 20 pesos na bigas. May kanta pa nga sila, di ba? Yung SMNI. Yung mga SMNI na na Palmolive Girls sumasayaw. No, ang 20 tigbigas diin na. May ganoon silang kanta dati, 'di ba? Sa SMNI noon. Yung mga kulto ni Kibuloy. 20 tigbigas diin na, parang ganoon yung kanta eh. Alam niyo, yung 20 pesos na bigas mga babayan, proseso 'yon. Ano yung magic? O tingnan niyo. Ang laki nila sinisigaw. Nasaan yung pinangako 20 pesos na bigas kahit wala naman pinangako? Ang ginawa ni PBBM, gumawa ng paraan. O ngayon, meron ng 20 pesos na bigas. Masarap yung bigas, ha? O, nakabili ako. Nakabili ako kasi ko. Di ba yung mga pwedeng bumili, di ba? Senior citizen, tsaka PWD, tsaka yung mga indigent, ayun ang mga pwedeng bumili. PWD ako eh. O, di ba? Nakabili ako mga babayan. Masarap yung bigas. Yung 20 pesos na bigas, masarap yung 20 pesos na bigas. O ano nangyari? Wala lang, di ba? Nung nakita nilang may 20 pesos na bigas na, wala lang. Wala, di namin nakita yan. Ngayon, sinisigaw pa ba nila? Hindi na. Di ba? Hindi na nila sinisigaw ngayon yan. Hindi na nila hinahanap yan. Yung 20 pesos na bigas. Oh, ito pa. Sabi ni Presidente nung SONA niya last year, di ba? Mahiya naman kayo. Pananagutin ko lahat ng sangkot dito sa manumalyang flood control scandal. Oh, anong ginawa ng presidente? Nagpakulong ng senador at saka ng mga kasabwat sa DPWH. Pati contractor nagpakulong. Anong ginawa ng mga DDS? Wala rin. Di namin nakita yan. Abang nanakaw si Marcos. Kung di ba naman bobo itong mga buwaka ng ilang mga to, no? Puta, yung presidente nga nag-expose, siya rin yung pasimuno. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, yung pagsasangkot nila dyan kay Martin Romualdez na yan, papunta na kay presidente yan. Ganyan po yung mga na yan. Yung mga DDS na yan, magrireklamo, pag may nagawang maganda,
parang walang nakita. Sa totoo lang mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo araw-araw po no, ina-update po ako. No, meron tayong kasama sa media. Yan no, ina-update po ako kung nasaan si Presidente, ano. Sana dumating na ang parusa sa mga gumagawa ng gulo. Well, di mawawala yan eh. Ganun talaga. Ganun ang buhay, di ba? Kahit saan namang bansa may ganyan, may nanggugulo. Ang totoong So, ngayon, ano ba sinasabi dito ni Leni Robredo na na magandang ginawa ng presidente? So ito 'yon, no? Mayor Leni Robredo on Thursday described President Ferdinand Marcos Jr. expanded pambansang pabahay para sa Pilipino for PH program as an aggressive housing initiative, thanking the national government and the Department of Human Settlement and Urban Development. Ito DHSUD pala for supporting Naga City Housing. Oh, yung pala. May housing project pala sa Naga. Kaya kayong mga taga-Naga, no? Mag-apply na kayo ng pabahay. So, ito yung sabi ni Leni, Tintinan nyo to. National government, bahagi ito ng programa ng administrasyon Wow, tinan mo si Leni, blooming na. Blooming si Leni, no? Di ba? ni President Bongbong Marcos. Papasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Oh, di ba? Ayun na. Uy. Love team ng taon. Bongbong Leni, oy. Love team ng taon. Oh, so ayan ang pabahay po ni PBBM. Actually, napuntahan namin yan, Kaya nga nag-apply ako dyan, Meron silang pabahay sa may pabahay sila sa Malabon. Oo, yung pabahay sa Malabon, pinuntahan namin yan. So, mataas, 5 floor. 5 floor yung bahay. Tapos, may basketball court. May basketball court, oo, seryoso. May basketball court, oo. Tapos, merong garahe. May garahe. No, pwedeng motor, pwedeng sasakyan. Yung nakita namin, puro motor So, yun nga yung natin, di ba? Maganda yung pabahay po ng presidente ngayon, ng gobyerno ngayon. Nung panahon ni Digong, ito nakita ko na naman dito, no? Maganda, di ba? Di ba yung pabahay ni PBBM, maganda? May swimming pool pa ba? Hindi ko alam yun, So, tinan mo yung pabahay ni president ni Digong, tinan nyo to. Ito, Project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha namin housing tandaan nyo ito pabahay na to ni Digong mga kababayan, mark as finished na to. So, ibig sabihin nito mga ka-streetwise, ito po, kasama sa zona ni Digong na sinasabi niyang tapos na. Kasama to sa numero ng mga achievement daw ni Digong. Yang pabahay na yan. project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. October 2022, idineklarang completed ang housing project na ito. Ito, yung completed yan completed. Tandaan nyo, completed yan. isang example ng housing unit na kanilang dineklarang completed. Yung pintura, parang basic coating lang. Ito naman, Yung pintura, yung primer. Primer ba tawag dyan? Yung pintura, yung unang pintura lang. yung lababo, basag-basag yung mga tiles. Ayan walang pinto, walang kesame, nakaunang coating lang yung pintura, yung lababo basag-basag. Walang lababo. Ito yung CR. Dito sa CR, Walang toilet. wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilan sa mga nakausap nating residente rito, dahil ganito yung inabutan nilang unit, napilitan silang kumastos para matirhan agad at maayos yung housing unit na kanilang inabutan. Di ba? Alam nyo, pandaraya itong ginagawa ni Digong dati Diyan sa pabahay na yan.
Ito Kero, maraming pabahay si Digong. O sige nga. Yung ganong klaseng kabulok na bahay, mga kababayan, mark as completed yun. So, ibig sabihin nun, kasama yun sa accomplishment report ni Digong kahit hindi pa tapos. Pati report, dinadaya. Mandaraya talaga yung... Hindi ko talaga alam kung bakit maraming taong bilib na bilib niya kay Digong na yan. Puta, bukod sa manyakis, pangit pa, mandaraya pa. So, yun mga kababayan. No? So, ngayon, masasabi ngayon natin dito, ito. Nakita naman natin na na-unify po ni Presidente Bongbong Marcos no yung mga dati niyang kalaban sa politika. So sa tingin ko mga kababayan no, ito na siguro yung posibleng openings na makapili po si Presidente ng kanyang itataas na kamay na posibleng nga pong tumalo kay Sara kung hindi po ma-impeach si Sara. Si Presidente po mga kababayan no, alam niya rin po kasi na kung si Sara po magiging Presidente, babalikan siya niyan. Babalikan siya ng mga gawa-gawang kaso, babalikan siya diyan ng mga gawa-gawang fake news para lang po kasi nakita naman natin sinabi ni Sara yun sa kanyang isang speech niya ang sabi niya hindi daw po siya mapagpatawad na tao. May saltik nga talaga, alam niyo mga kababayan no, ganito yan kung alam mo naman sa sarili mo na yung pamilya mo talaga naging salot sa Pilipinas, tanggapin mo na lang yan no, isipin mo na lang na karma nyo na lang yan. Ang problema dito, ang iniisip pa si Sara, malinis yung pamilya niya. Hindi malinis ang pamilya Duterte. So yun mga ka-streetwise, so kayo po ba? Dito nga po sa ginawa nga pong pagpuri no, ng both sides yung pagpuri. No? Pinuri ni Lenny, pinuri po ng Palasyo ang isa't isa. So sa tingin niyo po ba, posible ba ito maging openings para nga po magkaroon ng tandem no? Ng Unipink? No, Unipink, pwede yun, Unipink. Yun. So yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? Yan. So last topic tayo. So thank you po mga kababayan.